O, check. Pakiano nyo po kung yung audio po natin ay malinaw o garalgal. Pakisabihan nyo na po para ngayon pa lang mag-adjust na tayo. Yung video tsaka audio po natin okay ba? Okay. So clear na po pareho. Start po ulit tayo ha. Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, hanggang ngayon hindi pa po ako makamove on. Hindi po ako makamove on na lahat po ng pinag-uusapan natin tungkol po dito sa naganap no na report ng LA coroner na kinumpirma na yung overdose ang kinamatay ni Tantoco ay mauwi po lahat sa pagdedeklara na fake news, no? Hindi po ako makamove on talaga. Thank you very much kay Chang Kabuto na nagbigay ng 25 pesos. Ang dami pong pwedeng sabihin kung bakit fake news, bakit wala pong dapat may ano man lang no, merong anong tawag dito, meron pong ito yung fake news na binabalita nila, ito naman yung totoo. Basta nilahat fake news yan. Kaya magtahimik na kayo, obstructionist kayo. Yung mga nagpapakalat niyan, obstructionist. Gano'n na lang po tayo, no? Matatalo po kayo kung paniwalaan na lang po. Kasi yung mga nagsasabi po na may naganap na report ng coroner's office na meron pong nakalagay doon na overdose ang kinamatay ni Tantoco, na may picture, may video na lumalabas na immediately after o before, magkakasama sila. Kumakanta na I Will Survive. Kung sabihin nyo na itong video na to ay matagal na yan, nangyari yan sa ganito. Yung report na yan ay pinatunayan na ng LA na yan ay fake news talaga, etc. Kinakailangan po ng maliwanag na paliwanag. Hindi po pwedeng sabihin lang na fake news kasi yung mga nagpapakalat niyan, laging ganun ang dialogue. Fake news, may nagpapakalat, iniiba-iba nyo lang yung tawag. Troll muna, di ba? Troll, dati tawag nyo sa mga nagpapakalat, mga bayarang troll, o yung mga peking troll, mga fake news na troll. Ngayon, may bago na kayong tawag, obstructionist. Binibigyan nyo lang ng bagong tawag. Ibig nyo sabihin, hindi totoo lahat nung nakita namin. Hindi totoo lahat. Di magpakita ka ng totoo. Ito yung report. Sabihin mo naman doon sa report, ito po yung tunay. Nakakuha po. Gobyerno kayo. Gobyerno po yan. Kung yung mga pangkaraniwang vlogger nakakakuha ng mga report, bakit hindi kayo makakuha? Tapos nakalagay doon sa report na yun na hindi namatay dahil sa overdose. Maniniwala naman kami. Kaya naman namin magsuri. Kaso sasabihin nyo lang, sabi, eto report, may mga pirma pa, di ba? Nakikita natin, may mga pirma pa na namatay sa overdose. Tapos sasabihin nyo lang, sasabihin nyo lang na fake news kayo, obstructionist kayo, wala na kayong ginawa kundi manira. Lalo po kayo nasisiraan ng ganyan. Nasisiraan. Ewan ko kung ano nasisira sa inyo. Ang hirap pong tanggapin ng mga matitinong tao na lahat ng nakita namin. Kasi visual nakita namin yung mga report, nakita namin may mga case number, nakita namin na may mga pirma. Tapos sasabihin lang lahat, fake news yan.
Obstructionist kasi mga yan, nagpapakalat yan, wala nang ginawa kundi manira. Totoo naman po yun, pwede naman talagang wala nang ginawa kundi manira. Alam niyo kung bakit? Opposition nga kami. Yun talaga trabaho ng opposition, manira. Nung panahon ni Duterte, nung panahon po ni Duterte, marami rin naninira. Dahil trabaho nila yun. Opposition sila eh. Ganun talaga. Pag ikaw nasa administrasyon, marami talaga maninira. Ang problema, pag matino ang administrasyon, wala lang yung paninira na yan. Di ba? Hindi iindahin yan na matinong administrasyon. Hindi mo kinakailangan magpakulong ng mga dating pangulo para ka, o hindi mo kinakailangan na sabihin na mag-take kami ng mga legal action sa mga obstructionist na nagpapakalat. Alam nyo, pasimplihin lang po natin, Attorney Claire, at lahat po ng mga supporter. Tuwan-tuwa pa kayo, no? Tuwan-tuwa pa kayo na isa sa mga nakadaop palad. Wala naman po nag-aakusa. Wala naman po nag-aakusa na si Lisa Marcos mismo yung saksak mo to. Wala naman pong ganun eh. Ang sinasabi po, ang kwento po ganito, di ba? Yung isa sa mga kasama niya, entourage, kasama niya roon sa Amerika, ay namatay sa overdose. Yun naman po. Hindi naman po sinabi na siya yung pusher, siya yung nagdal. Hindi naman po ganun. Bakit nyo pinapalagan yun na fake news? Di sabi, pakita nyo yung hindi namatay sa overdose yun kung fake news pala yung namatay sa overdose. Fake news ba yung overdose na namatay? Tapos, nakakahiya daw tayo. Nagdadalamhati yung mga tao. Putya, yung namatay sa overdose, hindi nakakahiya. Tayo pang mga amuyo. Meron lang kami. Alam mo yun, yung mga munyirap na nakakita ng mga pagchichismisan. Uy, may namatay na mayaman. Ano ba kinamatay? Droga. Kasi, alam mo, Auntie Claire, ito dapat yung iniisip nyo eh. Inakusahan ng dating Pangulo, si Rodrigo Duterte. Gaano po katibay yung salita ni Rodrigo Duterte? Pinaniniwalaan ba yan ng tao? Opo, pinaniniwalaan yung salita ni Rodrigo Duterte. Narinig ko yun sa aktual. Nasa stage lang si Tatay Digong, narito ko, naka-live kami. Sabi ni Tatay Digong, mayroon tayong bangag na Pangulo. Inakusahan ni Senator Amy Marcos ang kanyang hipag na minsan daw dinalaw niya, may dugo-dugo pa rito. Pinahid lang daw, sinabi niya na dumudugo yung ilong. Pinahid lang daw, wala yan. Tapos, food trip. May mga nag-aakusa sa inyo na may kinalaman sa droga yung amo mo. Hindi po kami yan. No, mga matitinong tao po yan, dati pong presidente. Tapos narinig namin kay Inday Sara Duterte na ang sinasabi nyo, ang sabi ni Vice President Inday Sara Duterte, tuwing mayroong anomalya, tuwing mayroong nasasangkot yung gobyernong ito, tuwing mayroong malaking issue, mayroon kayong ginagawa pang scapegoating. Di ba? May issue ng GAA. Yung mga blankong blanco fill in the blanks na budget. O anong ginawa nyo? Nagsampa kayo ng impeachment kay BP Sara. Pumutok sa LA. Si BP Sara nagsabi nito, hindi kami Pumutok sa LA at nabasa niya sa police report na isa sa mga kasama ni Lisa Marcos ay na-overdose. Hindi gantong-gantong pagkakasabi, pero ganito yung pinakalaman.
Sinabi ng mapagkakatiwalaang Vice President, hindi kami maniniwala. O ngayon, lumabas nga na meron nga na overdose. Ang tanong, sinabi nyo ba yan nung may na-overdose? Sinabi nyo ba na isa sa mga kasama namin doon ay nakikiramay kami, hindi na namin sasabihin kung ano naging dahilan ng kamatayan? Sinabi nyo ba yun? Wala naman kayong sinabi. Di po ba? Nililihim nyo yung mga impormasyon na yan. Titignan lang natin. Hindi ko yata na isara itong mga... Ayun, hindi ko nga. Tapos, kapanipaniwala ba yung sinasabi ni BP Sara? Lahat po na sinabi ni BP Sara, wala pa pong palpak eh. Di po ba? Lahat ng galing sa kanyang, nakuha niyang impormasyon, mula po nung una, napapatunayan nating unti-unti. Ang nangyari po, March pa yan, March 8 pa namatay si Paulo. Wala pong nagsasalita mula sa Malacanang, wala pong nagsasalita sa mga kasama niya. Ano pong nangyari? Hindi ba worthy yun na ibalita? Kasama nyo yan? May tatanggi ba nila na magkakasama sila? Hindi. Kaya nga ang sabi lang ni Gadon Buti pa nga si Gadon, hindi sinasabing fake news lang yan. Ang sinasabi lang ni Gadon, napaka-practical. Sabi ni Gadon, bakit yaya ba si Lisa Marcos ni Tantoco? Dapat ba alam ni Lisa Marcos ginagawa ni Tantoco? Yun, may pag-amin na magkakasama sila. May pag-amin na kasama talaga siya. Ngayon, dinideny nyo na yung entourage si Paulo Tantoco. Ngayon nyo dinideny na hindi siya kasama sa entourage. Ano yung mga picture? Ano yung talagang ganun lang? Hindi kasama yan sa entourage. Pucha, Vice Pres ay asawa ng presidente. Didikit dun sa mga, sino yung mga yan? Bakit natin sasama dito yan Alam niyo yung ibig ko sabihin? Hindi ba yung sinabi ni Gadon na yun, alam nila na magkakasama sila. Kaya nga sabi ni Gadon, yaya ba si Lisa ni Tantoco? Buti pa nga yun, yung ibig sabihin ni Gadon, kung ano man ang ginawa ni Tantoco, kanya lang yun. Di naman kami nag-aakusa na Ang problema, mayroon na kayong record ng mga akusasyon. Record, dahil hindi ko sinabing naka-record na yung mga akusasyon sa inyo ni Tatay Digong, ni Aimee Marcos, ni Kati Binag. Marami na nagsabi na mga gumagamit kayo tapos, pagdating dun, mababalitaan namin, hindi namin alam, wala nagsasabi sa inyo, pero may nakarating na rito sa amin sa pamamagitan ng mga vlogger na hindi kagad namin nire-re-echo. Yung mga sinasabi nila, kasi nga, delikado yan dahil mga sutil tong mga to Pag ikaw nagsalita ngayon ng mga laban sa kanila na wala kang sapat na basehan, demanda aabutin mo. Ang dami ng vlogger rin may demanda di ba? Kaya hindi po namin pinapatulan yan dahil wala Pero ngayong meron nang galing sa LA County Coroner. Hindi na po pwedeng isnabin naming mga matitinong vlogger yan. Tapos sasabihin nyo lang na fake news yan, kaya magbibigay kayo ng legal na hakbang sa mga nagpapakalat ng fake news. Lintik na yan. Di maglabas kayo ng galing sa LA na hindi namatay sa overdose yan. Alam nyo yun, yung ibig ko sabihin, hindi na ba kayo na-iskandalo ngayon? Hindi na usong ma-iskandalo? Pinagbibintangan yung first couple na gumagamit ng droga, ang mga nagbintang matitinding tao, kapanipaniwala, si Tatay Digong, si Aimee Marcos, sila Kati Binag na naging kasama nila sa circle nila dahil
naging karelasyon yung mga tropa nila. Oh. Hindi nyo naman madidinay na hindi nyo kilala yung mga yan. O ngayon, sinabi pa ni BP Sara na merong police report dun sa pagkamatay ni Tantoco. Kapani-paniwala tong pinaniniwalaan namin. Tapos yung isang taong ang dami ng mga pinagsasabi na ewan, sasabihin niya lang na fake news. Hindi po pwede po yun. hindi kami makakamove on na yan lang ang paliwanag ninyo. Fake news. Ganun lang. Tapos na. O si Madam Cosette, si dating Senador Cosseteng pa pala. Nikki Cosseteng, dating senador po yan. Kaya mahirap po sa amin na maka-move on na ang tangi lang po. Aba, bakit sino ka ba? Aba, bakit sino ka ba, Badong Aratil? Doon na ako natawa. Alam nyo, sino ba? Alam mo, Potensyano. Ha? Ganito yan, Potensyano. Panahon na ngayon na yung mga pangkaraniwang katulad ni Badong, pangkaraniwang tao lang po ako. No? Ngayon, panahon na po ng ang pangkaraniwang tao ay pwede na mag-vlog. O kung hindi ka... Bakit? Sino ka ba, Badong Aratil? Pangkaraniwang mamamayang Pilipino, nagtataglay ng 13 masteral degree at nakatapos ng 3 doctorate. Pangkaraniwang tao. Pinatawa ako. Sino ka ba? At ako po ay pinayagan ni YouTube na magsalita sa kanilang anong tawag dito sa platform. May platform po. Si YouTube. At ako po ay pinayagan. Kaya ang payo ko sa iyo, kaysa magtatatanong ka, kaysa pumapasok ka sa mga vlogger na ayaw mo, gumawa ka ng sarili mong vlog at tanungin mo sarili mo. Yun ang una mong topic. Sino ako? Ako si Potensyano. Pero sino talaga ako? Okay. Punta na po tayo sa ibang topic. Pwede nyo naman siyang sagutin. Huwag nyo na ilagay yung pangalan niya kasi sikat na siya. Tuwan-tuwa na siya. Ito po, naku, ano naman to? Anong tawag dito? Bago mula po sa Presidential Communications Office. Bagong memorandum from the acting secretary, all undersecretaries, assistant secretaries, and directors, head of attached commission. Presidential Communications Office, courtesy resignation in the exigency of the service and in order to give the undersigned free hand to perform his duties and responsibilities. All incumbent undersecretaries, assistant secretaries, directors of the Presidential Communication Office and head are hereby directed to tender their unqualified courtesy resignation. Walang katapasan resignation. Pang-4 na taon mo na to, Mr. President, nag-reorganize ka pa. Yung mga ginagawa ni BBM, parang unang buwan pa rin sa pwesto. No? Alam mo, Mr. President, sana kung yung mga pinili mo na nung una ay mahuhusay na, magagaling na. Dalawa po kasi, bakit regodon na regodon? Bakit
Bakit resignation, panay ganun lang, no? Resignation, resignation, resignation. Paulit-ulit, pinag-resign yung mga pulis, pinag-resign lahat ng mga general, mga colonel, pinag-resign lang mga sekretary. Panapanahon, taon-taon may malawakang pagre-resign na nagaganap. Reorganization ng reorganization. Di po naganap kay Tatay Digong yan eh. Alam niyo kung bakit? Sa simula pa lang, sabi nga ni, laging sinasabi to ni BP Sara, di ba? Basura in, basura out. Kung ang pinipili niyo po, Mr. President, no, ay magagaling na agad, edi maiwasan po yung mass resignation. Pag nagpalit ka ng secretary, pagre-resign lahat ng undersecretary, secretary. Alam niyo po, pag bago ka sa trabaho, mag-adjust ka ng mga trabaho. Hindi naman lahat na ihenyo eh. Pag bago ka sa trabaho, a-adjustan mo. Kami nga isang buwan na ba yata kami sa Birada Aguila. Adjustment period namin yung paano yung pagkalikot sa radyo. Ganun po talaga. Wala nang katapusan yung pag-adjust ng mga tao. Kung sa simula pa lang, nilagyan mo na ng pinaka-competent, ang problema kasi ganito. Maraming competent, hindi na makasundo dahil, alam mo yung mga taong magagaling, ayaw niyang makasama yung mga hindi magagaling. Yun yung maganda kay Tatay Digong. May tiwala siya sa mga pinaglalagay niya dahil ang mga pinaglalagay niya ay panay magagaling. Di ba sabi ni Tatay Digong, panay mga honor student nung mga estudyante pa sila? Saan ba sila nag-aral? Di ba? Kung mga honor student yan, sa matitinong eskwelahan, magagaling talaga yan. Mga kaklase niya nung siya ay naglolo. Kaya wala kang itulak sipain, karamihan, pangkape Sir Buds, watching while on break. Ang naaalala ko lang na nawala sa pwesto, yung DILG, DOJ. Pero mahabang panahon din na magaling din yung DOJ, kaya lang meron silang, alam ko yung kaya yan eh. Yung napalaya si Kerwin eh. Di ba? Parang ganun yung, hindi ko na maalala kung bakit na, tsaka yung kapatid ni Tulfo. Pero the rest, nagsimula kay Tatay Digong hanggang katapusan. Marami namang matitinong appointed si Pangulong Marcos, pero unti-unting, kasi sobrang gagaling eh. Hindi kayang paikutin ng mga, alam niyo yun, nariyan yun sila, yung magaling na joke, no, di ba? Wala na yata sa posisyon ngayon yung magaling na joke, no? Nariyan yung si Minardo Guevara. Ayaw niyang ipagtanggol yung sila, yung mga diniman. Sino ba ayaw ipagtanggol ni Minardo Guevara? Kasi hindi siya naniniwala na mayroong jurisdiction yung ICC. Ang galing po nun. Pero dahil hindi sila magtagpo. Yan si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Trixie, Vitaliano Aguirre. Dalawa lang yung natatandaan ko na wala kay Tatay Digong kasi ang gagaling lahat eh. Dito, yung mga magagaling na natatanggal. Yung mga mahusay na natatanggal. Okay. Kaya walang katapusan eh. Walang katapusan yung magaling naman si Duque. Kaya lang siyempre na-intriga nila ng mga sa Parmali. Okay, anyways, yun talagang may issue lang na tanggal kagad, 'di ba? Ito pati magagaling tanggal. Ngayon. Kaya hanggang ngayon walang katapusan. Palit ng napaka-popular ng DepEd nung si BP Sara. Maraming mga pinagagawa. Ngayon, kumusta na? Balik na sa obscurity. Okay. Punta na po tayo, no? Ito naman po.
President Ferdinand Marcos, 1 oras pa lang po nakakalipas, naroon po siya sa MRT. Kasi po in-announce niya na may 50% discount ang fare ang senior citizen, PWD sa MRT3, LRT1, LRT2. Okay. Wala namang problema dyan, no? Kaya lang po, ayuda na naman yan, no? Ayun lang po yung problema rito kay BBM, eh. Na pagkakamali niya na proyekto yung pagbibigay ng ayuda. Panay ayuda, 50%, 25%, 30%. Hindi ko alam kung ilan sa estudyante. Ngayon, 50% naman sa mga PWD, senior citizen. Alam niyo po ba napakahirap sa senior citizen na makipagsiksikan sa sa LRT at MRT? Magtsatsaga ka na lang talaga. Mahirap din sumakay sa sa busway kasi lakad. Alam niyo pinakamahirap po sa tumatanda. Ako naranasan ko na 'to eh. Dati hindi ko po alam eh. Ngayon po yung sakit po sa tuhod. Yun po yung isipin ninyo, dapat lahat ng LRT, lahat ng EDSA busway, meron pong escalator o elevator. Kasi hindi rin po sasakay diyan yung yung aakyat ka. Yung aakyat ka sa hagdan, nako, yun po pinakamahirap sa mga nagkakaedad. Ito ayuda na naman. Wala pong masama, Mr. President. Kaya lang sabi nga natin, paulit-ulit tayo. Kung bilyon na naman na magagastos dyan sa 50% discount na yan, wala naman pong problema. Ang problema, yung magastos sana natin ng maayos yung pera natin. Di po ba? Kasi ang proyekto ni BBM, sa totoo lang po, 3 lang eh. Ang proyekto niya, ayuda. Lahat yan, 20 pesos na bigas, ayuda po yan. Di ba? 20 pesos na bigas, ayuda. Mga pamasahe, ayuda. Ayuda po eh. Ikalawa, sangkatutak na groundbreaking. Pucha, lahat na yata ng uri ng ospital na ipangako na ni BBM. Pero hanggang groundbreaking lang. Lahat na yata ng mga passport, kamakailan, pinagmalaki, passport, papagawa. Ngayon, airport naman sa Katiklan, paggawa, groundbreaking naman. Patapos na termino mo, groundbreaking pa. Groundbreaking pa rin. Okay, punta po tayo rito sa iba pa. Ito, maganda sinabi ni Greco Bellica. Boss Buzz, pantubig from Emily. Yan. Maraming salamat, Ma'am Emily, sa pantubig na 500 yen. Ayon po kay Greco Bellica, the Vice President is a spare tire position. An almost passive and powerless post. Kaya no other country impeach their Vice President. Dito lang sa Pilipinas. Correct. Tama po, naudlot na na Congressman Greco Bellica. Tama po. Spare tire. Masakit man pong pakinggan, spare tire, lalo na kung hindi nyo binibigyan ng pondo. Di ba? Nakaisip na maganda. Si BP Sara lang po nakaisip na magkaroon ng sariling security group. Tinanggal. Si BP Sara lang po nakaisip na magkaroon ng mga satellite offices, yung Vice President, sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi pinondohan. Marami po naisip si BP Sara eh. No? Pero dahil walang kapondo-pondo, no? Tapos siya pa'y nakakantyawan na biyahe ka kasi ng biyahe. Yun yung masakit, Antikler, sa lahat ng sinasabi mo. No? Malaking issue sa inyo, kayong social media, kayong mainstream media, malaking issue sa inyo yung pagbabiyahe ni BP Sara sa Dahig. Para namang namamasyal talaga. Sige nga, patunayan nyo nga na namamasyal lang. Itong problema rito sa mga mainstream media, alam nyo naman kung bakit naroon sa BP Sara. Kung hindi nyo pa alam, ibubulong ko, sasabihin ko para malaman nyo pinakulong nila si Tatay Digong, dinadalaw ng anak. Ito po, totoo po ito eh. Vice President is spare tire. Huwag po kayong masaktan. Yan talaga trabaho ng Vice President. Magkakatrabaho lang yan pag magaling yung Vice President, makakagawa siya ng mga proyekto.
spare tire po. At ngayon lang po tayo nakakita, di po ba ang sasakyan, ang huli mong papalitan, yung spare tire. May nasira sa sasakyan. Puta, hindi tayo maandar. Ano ba ang problema? Palitan natin yung spare tire, baka umandar tayo. Pumupugak-pugak. Ha? Boss, ang sama ng sinabihan ng konduktor yung yung chopper. Brad, ang sama ng andar ng natin ng bus natin. Oo nga eh. Putya, palitan natin yung spare tire. Yun po ba, may makakapag-isip po ba ng ganun? Titignan nila kung may gasolina pa. Never yung spare tire. Nananahimik lang yan eh. Only in the Philippines na gusto nating ipatanggal yung spare tire. Hindi naman siya nakaka-apekto talaga eh. Ang may hawak po ng kapangyarihan, no? Ang may hawak po, hindi yung totoong kapangyarihan po, yung totoong nagpapatakbo sa gobyerno. Huwag na po kayo masaktan, totoo naman po eh. Yung sinasabi ko, no? Ang may hawak po ng manibela. Ang sinisisi, di ba? Puta, magagalit yun. Puta, hindi mo ba nararamdaman to? Hindi ako marunong mag-drive, ha? Puta, hindi mo ba nararamdaman may katok na to? Naririnig ko to. Puta, kumakatok na to, hindi mo man lang dinala sa sa may binahe mo pa rin. May katok na nga tong kung ano man yung may katok na yun. Okay. Ito pa po, ito mga maliliit lang pero nakapukaw po sa aking itong mga mahilig tong mga lintik na to na manggaya sa ibang bansa, no? Hindi ko maintindihan to si Mami. Ang gusto nila, yung magkaroon po ng all gender, yung mga gender, mga kaano to ni Risa Ontiveros eh. Tignan nyo, kamukha din naman ni Risa Ontiveros. Tignan nyo po yung tsura, di ba? Ganyan po mga itsura ng mga gender na yan. Hindi ko po alam kung ano po ang gusto. Mga babae po sila. Sila pa po. All gender daw. Babae, lalaki, lahat. Pwede dun sa gender na yan. Alam niyo po, hindi naman po race yung hinihiwalay natin. No? Ang hinihiwalay po natin, yung kasarian, dahil may kanya-kanyang needs yan. Translation po, maraming manyakol sa Pilipinas. Lintik kayo, hindi nyo naintindihan hanggang ngayon. Kung ako may dalagang anak ko, kahit hindi na dalaga yung anak ko, kahit na yung anak ko ngayon, magsi-CR yan, tapos yung mga lalaki nakatayo, at umiihi po kami na nakatayo, papayag po ba kayo? May dalaga kayong anak na nagme-makeup, kasi ganyan yung ginagawa nyo, di ba? Nagme-makeup kayo sa mga salamin, tapos may lalaki dito sa gilid, na umiihi. Yung mga kukutin yung mga all gender na yan, sa totoo lang po, kaya po hinihiwalay yung babae sa lalaki kasi maraming manyako, mga hayop kayo, hindi nyo maintindihan. Napakasimple lang nun. Pero mga lalaki-lalaki na nga kami. Kung ipagwaswasan yung kanilang mga ari-arian ganun na lang May mga sakit po sa utak yung mga iba. Gusto nilang magpakita ng kanilang ari-arian sa buhay. I-risk ko ba yung aking dalagitang anak? Dituwan-tuwa lang yan. Ang masisihan lang po dyan, alam nyo, kayo, yung mga katulad ni Ontiveros, tsaka katulad mo ate, yan, yung mukha mo na yan. Yan yung masisihan lang na makakita ng mga umiihing mga kalalakihan na. Alam mo ba po, papakita ko lang sa inyo kung ano mga pormahan namin Pag kami umiihi na ganyan Tapos may babae dyan. Tapos may pagkamanyakol yung umiihi. Ano bang ganun-ganun? Anak ng pupa Walang mga katotoran ng utak. Ako naniniwala na ako yung mga ganyan may mga problema sa utak
Pag ako sa CR, nagbibihis po ako dahil pawisan ako. Saan ako sa tingin niyo nagbibihis? Papasok pa ba ako doon sa mga kubet? Sa mga lalaki po, sa mga babaeng hindi nakakaalam, yung pong may sarahan, hindi po bihisan ng mga lalaki yan. Bihisan po yan, eeba ka lang. Eeba ka lang po dyan pag pumasok ka. Kaya ako po, doon po yan sa harap ng salamin, lahat ng tao nakatingin. Maghuhubad po si Badung ng aking basang t-shirt at magpapalit. Imagine niyo po kung mga katabi ko, mga kababaihan, yung mga walk na yung mga ang lalaki niyong engot. Baka sabik ba kayo na makakita? Ito po ang pinakamatindi, no? Ito na naman. Nakita ko na naman tong mukha na to. Ayan. Ayan, ha? May sinabi po yan na nagtatagni-tagni na po yung mga sinasabi ni Boying at saka nito, no? Ayon po kay Cristina Conti na hanggang ngayon ay pinapakilala na ICC Assistant to Counsel. Tanong, may titulo ba talaga ganyan ng ICC? ICC Assistant to Counsel? Alam nyo, naloko nyo ako nung simula eh. Pero buhat nung sinabi ni Kaufman na hindi ka inaprobahan, wala na kaming tiwala dyan sa titulo mo. O ngayon po, sabi, paliit na paliit ang mundo ng mga Duterte at buong DDS. Puchan, tindi. Sabi ni po JC Punong Barangay. Bakit daw po? Missing sa Bungeros case, pwedeng palakasin ICC case versus Digong. Yan po si Conti. Alam ninyo, no? Ganyan na ganyan ginawa niyo sa Parmali. Ano po nangyari sa Parmali? Lumabnaw. Naniniwala ba ako na may mga nag-overprice sa Parmali? Malamang. Pero meron ba tayong napahuli at wala. Kasi instead na mag-focus kayo sa anomalya ng Parmali si Gordon, nag-focus paano iugnay si Duterte sa Parmali. Pucha, panay picture lang naman. Nagpa-picture. Tanungin mo sila. May picture ka. Pag sila Erwin ang tinanong mo at iba pa, si PCO Chief dati, may picture kayo ng ng mga... Saan ba sila may picture? Sa Bungero ba? Yung mga sa Bungero na Basta may picture sila eh. Mapipigilan mo ba? Ganun sila pag sila sumagot eh. Mapipigilan mo ba na may magpa-picture sa'yo? Mga ganun eh, no? Puta si Tatay Digong, presidente. Lahat talaga magpapapicture dyan. Tapos dahil sa picture, iko-connecta nyo ron sa Parmali. O ngayon, alam niyo po, ang basa ko dyan, no? Wala talaga kayong matinding ebidensya laban kay Tatay Digong sa ICC. Kaya inihahabol ninyo, kasi malapit na yung September eh. Inihahabol ninyo yung ebidensya, baka maihabol nyo tong sa Sabungero, maikonekta nyo sa war on drugs. Diba? Yun lang po yan. Ako, ganun ang basa ko dyan eh. Pilit na pilit. Pilit na pilit nilang inuugnay yung dalawang magkaibang krimen. And yung isa kasi, ang war on drugs po ay legal na utos ng Pangulo ng Pilipinas. Mag-war on drugs tayo. Hindi po, parang parang confidential fund yan. Sa kapapasama nila ng kapapasama, ang tingin tuloy ng tao, illegal magkaroon ng confidential fund. Kaya kita nyo, papalpak yan si Leni Robredo. Kasi tinanggal niya yung confidential fund sa pagiging mayor niya. Hindi niya alam, ang laking bagay ng confidential fund sa pagiging epektibo ng isang mayor. Di ba? Hindi niya alam yun eh. Talagang ganun ang buhay. Hindi raw siya tatanggap ng confidential fund. Okay yan. Hindi mo
Kasi malaking bagay kay Inday Sara yan. Bakit nila na-defeat yung insurgency sa Davao, di ba? Yung mga confidential fund. Anyways, ganyan po yung ginagawa nila. Lalabnaw lang po. Naawa ko sa mga sabungero, yung pamilya na sabungero, kasi iba naman pala yung focus, hindi naman pala magkaroon ng katarungan sa kanila, kundi sangkot lang si Duterte. At yan, nagsalita na si Conti. Inunahan niya pa si baka magalit sa'yo si Remulla. Si Tory nga, napagalit. Indirectly, napagalitan si Tory, di ba? Dahil kami lang ang magsasalita. DOJ lang. Nag-press con si Tory. Nagpa-press con si Tory sa di ba? Sa mga sabungero. Yan lang po ang ating topic. Pwede na tayong magtanong, pwede na tayong magbigay ng reaksyon, at higit sa lahat, pwede po tayong magpakape. Iyan. Ano na tayo ngayon?